Bago ang malawakang trillion peso march sa linggo, mauuna ng mga lampag ang ilang transport group laban sa katiwalian sa gobyerno. 3 araw ang ikakasang tigil pasada ng isang grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung hirap mag-commute ang marami tuwing rush hour, maaaring hihirap pa yan bukas na unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Simula yan ng alas 5 ng umaga at tatagal hanggang Biyernes, September 19. May hiwalay na transport strike din ang grupong Piston sa September 18, simula alas 5 ng umaga rin. Kung noon humingi sila ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ngayon linggo, ang pinoprotesta nila ay ang katiwalian sa gobyerno. May value-added tax na tayo na 12%. Hindi pa ba sila kontento dito? Tapos may excise tax pa na 6 pesos kada litro. Tapos napupunta lang pala sa korupsyon, napupunta sa luho ng mga kontraktor, ng mga taga-DPWH, ng mga district engineers. Humihingi po kami ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. At the end of the day, para din po sa ating lahat ito. Hindi nila nararamdaman yung pagbalik ng mga counterpart sa gobyerno na dapat sana'y bumabalik sa mga driver sa anyo ng mga benepisyo o serbisyo, subalit tinanakaw lang ito at binubulsa ng mga tiwaling mga politiko. May libreng sakay naman ang gobyerno sa mga araw ng strike. Inatasan din natin ng LTFRB na tignan kung anong mga ruta at mga lugar kung saan makakaapekto itong tigil pasada. Babantayan rin ng pulisya ang strike. As much as possible po, wag humarang sa karsada para hindi po makaapekto sa traffic. At sana po, pagkatapos po ng rally ay tumulong sa amin na maglinis po ng mga kalat na maiiwan. So, sana po maging peaceful po yung ating mga rallies. At asahan niyo po na magde-deploy kami ng sufficient personnel para po i-manage yung traffic. Isang paaralan na ang humimok sa mga guro nito na mag-asynchronous modes of learning muna mula September 17 hanggang 19. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamo ang 2 dating engineer ng DPWH kaugnay ng paggamit nila ng peking driver's license para makapag-casino. Inihain yan ng Transportation Department at nakatutok si Oscar Oida. Sa Barangay Kulusan, Iniimbestigahan pa ng Anti-Money Laundering Council ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalulonder o nalilinis sa kasino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Posible anyang nagsusugal sila roon para palabasing napanalunan sa kasino ang posibleng nakukubra sa mga proyekto kontra baha. Habang sinisiyasat yan, sa isang pag-amin muna kaugnay niyan, susubukang panagutin ang ilan sa kanila. Partikular sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na umamin sa Senado ng paggamit ng peking lisensya sa kasino. Kasong paglabag sa Article 172 of the Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents ang reklamong inihain ng Transportation Department laban sa kanila. Hindi po natin hayaan na lapastanganin ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. the first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas o makalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Kung mapatunayan nagkasala, di hihigit sa 6 na taon ng parusang kulong at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez na nakausap namin sa telepono, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, update tayo sa binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan-saan magpapaulan ang bagyo? Salamat, Emil. Mga kapuso, kasabay ng patuloy na paglayo ng low pressure area na minomonitor po natin itong mga nakalipas na araw, ang pagkakabuo naman ng panibagong sama ng panahon na pinangalanan po natin na Bagyong Mirasol. Dahil po sa Bagyong Mirasol, nakataas ang signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, pati na rin sa Apayao at Kalinga. Signal number 1 din, dito po yan sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, at ganun din sa Catanduanes. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan at magiging maalon din kaya delikado pong maglayag yung maliliit na sasakyang pandagat. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Mirasol sa layong 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa latest track po ng Pag-asa, posibleng maglandfall o tumama po itong Bagyong Mirasol dyan po sa may Isabela o di kaya naman sa northern portion ng Aurora. Bukas po yan ng umaga. Pero mga kapuso, sakali man po na magbago yung direksyon yan at mas maging pahilaga yung paggalaw, ay posible pong manatili na lang po yan dito sa dagat o sa coastal waters ng northern at ng central Luzon. Tatahakin naman po nito itong Luzon Strait at ayon po sa Pag-asa, posible na makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes ng hapon o kaya naman po ay sa gabi. Kaya patuloy pong tumutok sa magiging pagbabago lalo't posibleng may iba pang sama ng panahon na mabuo at pumasok po dito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Bukod po sa Bagyong Mirasol, nagbabalik din yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya naman magiging maulan po ulit yung lagay ng ating panahon sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga kalat-kalat na ulan pa rin. Dito po yan sa Luzon kasama po ang Metro Manila. Meron din po mga ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ganun din dito sa Mindanao. Pero again, scattered o mga kalat-kalat na ulan lang po yan. Bukas ng umaga, mas maraming pag-ulan na po ang dapat paghandaan. Dito po yan sa northern Luzon. Kitang-kita po ninyo, concentrated po dito yung rainfall natin at may mga malalakas sa buhos at may mga kalat-kalat na ulan na rin po. Dito po yan sa ilang bahagi ng Mimaropa, ganoon din dito sa may Bicol Region at Calabarzon. Maging dito po yan sa may Western Visayas, Eastern Visayas at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit po ng hapon at gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga malalakas o matitinding buhos po ng ulan kaya maging alerto mula po yan dito sa northern, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. At inaasahan po natin no posible po na kapag nagtuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, may banta pa rin ng baha o landslide. At posible pong hanggang gabi maranasan yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito po sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. May mga pag-ulan din po bukas ng hapon, dito po yan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao. At may mga kalat-kalat na ulan pa rin pagsapit po yan ng gabi, kaya patuloy po kayong mag-monitor ng updates. Dito naman sa Metro Manila, pwedeng magpatuloy yung mga kalat-kalat na ulan hanggang bukas po ng umaga. Pero mas malawakan po yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Kaya doble ingat pa rin mga kapuso. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kanselado ang pasok sa ilang lugar bukas dahil nga sa inaasahang epekto ng Bagyong Mirasol. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Laguna. Wala rin pasok sa Lopez, Quezon. Sarado rin ang tanggapan ng pamahalaan sa bayan maliban sa mga essential worker. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Mabusisi ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang, hindi po ba? Dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng bawat Pilipino. Tulad ng kaltas sa sahod at VAT na yan po yung dagdag sa presyo ng mga bilihin. Ang problema, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget nagiging pagkakataon din umano para maisingit o magsingit ng pondo ang ilang nasa gobyerno. Pagkatapos, sila rin umano ang kukubra ng porsyento. Himayin kung paano.
sa special report ni Maki Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project? Sa NEP pa lang ba, Mayor? Oo May naman. nagbabantay ng contractor? Oo naman, meron na. Meron ng sabuatan ng mga contractors, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabuatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila ay para hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung project. Ang NEP isusumite ng DBM sa Kamara at dito may nagaganap umano ulit na hokus-pokus. Sa rules ng Kamara, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas, tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero sa Kamara, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee noong 2025 budget ay sina ako, Bicol Party List Representative Zaldi Co, dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget, ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, si Zaldi Co ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Chanco sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at ang sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pag-amyenda. Para mapag-isa ang House at Senate version ng budget, bubuo ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanco, hanggang dito may nagaganap na pangmamagic. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningit tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman request ng congressman. Kung pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso, nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NEP. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP, naging mahigit 1 trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto, na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. Ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance. Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang contractor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. Pwede ring ang politiko na mismo ang contractor o kaya ang taga DPWH, contractor na rin kaya bibigyan na lang niya ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Eh, iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project.
May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through. Dahil sa hatian sa pera ni Juan, may mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dahil swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme kasi bulky yung peso. Kuminsan, ang gusto na ng funder is i-convert mo na into, deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam niyo ba kung gaano kabigat ang 1 bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa 1 gramo ang bigat. Kung tig 1,000 piso yan, kailangan ng 1,000 piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng 1 milyong piso. Kaya ang 1 milyong piso, tinatayang nasa 1 kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang 1 tonelada. Talagang heavy gat. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno nang tanggalin ang pork barrel nung panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertions noong 2018. Yung pork barrel din, nakalista yung amounts. Yung insertions, hindi siya obvious. Sa ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, Executive. Lower House, Senate, Executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Kaya sabi ni Magalong, isa itong highly organized crime syndicate sa ating gobyerno. Tinuro niyang isa sa mga mastermind ay si Congressman Zaldi Co. Pamilya ni Co ang may-ari ng SunWest Inc., isa sa 15 contractor na naka-corner ng 20% ng total budget para sa flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Dati nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng interes sa kumpanya. Hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Zaldi Co. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Nagulat naman daw si Co na nabanggit ni Magalong ang kanyang pangalan nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya. Muli rin niyang itinangging nasa likod siya ng anumang katiwalian. Nabalitaan na raw niyang makakasama si Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga ng flood control project. Pero nagsasalita na si Magalong laban sa kanya batay sa chismis at haka-haka. Mahaba at masalimuot ang magiging investigasyon sa kontrobersya sa flood control projects. Kaya dapat maging mapagmatsyag sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras.